Leon, ang laki na nang nagasta mo sa akin. Ang mamahal na nabit dito sa butik ng barko. Huwag mo na akong ibili. Kasya naman sa akin, kahit na paano yung mga damit na ipinahiram mo. Ano ka ba? Ang lalaki ng t-shirt ko. Tsaka, paano ka makakalabas ng cabin kung naka-boxer short ka? O ito, bagay sa'yo ang dress sa ito. Oo nga, pero ang mahal. Ginto yata ang halaga ng mga ito eh. Imagine, 1.5 itong isang blouse. Ito namang dress ay 3.5. Ganoon talaga. Signature ang tatak niyan eh. Isa pa, nasa barko tayo ano? Wala tayong choice kundi bilihin ang mahal nilang paninda rito. Oh, isukat pa ito. Leon, Sige na, isukat mo na sa fitting room. pero ang dami nito. Bawasan natin ang pantalon at walking short para... No. Basta isukat mo lahat yan. Kailangan mo yan. Sige na, nagugutom na ako. Kakain pa tayo. Mamaya na tayo pumunta sa bilihan ng iba pang personal things mo. Napailing na lang si Amara at walang nagawa kundi ang sundin ang utos ito. Hindi bale. Kapag nakapag-withdraw na ako sa ATM ko, babayaran ko na lang siya. Sana naman ma-realize si Papa na mali siya sa kanyang gustong gawin. Sana naman ay maawa siya sa akin. After all, I'm her only daughter. Pero duda si Amara kung may isip nga iyon ng ama. Sa laki ng utang niya sa pamilya ni Lander, wala na siyang maisip na ibang paraan maliban sa ipakasal ako sa lalaking yun. My God, kung buhay lang si Mama, hindi niya magagawa sa akin to. Tahimik na lang niyang iniyakan ang bagay na iyon habang nagsusukat ng damit. Napangiti lang siya nang makita sa kaharap na salamin ang sariling refleksyon. Maganda. Bagay sa akin ang kulay. Sukat na sukat pa. Magugustuhan ito ni Leon. Okay pa? Naiilang na saglit siyang lumabas sa fitting room para ipakita sa binata ang bestidang isinukat. Oh, Bahagyang napamaang si Leon. ang ganda. Bagay na bagay pala sa iyo ang kulay dilaw. Lalo kang pumuti. Nakasungaw sa mga mata nito ang kislap ng paghanga habang nakatitig sa kanya. At maganda ang lapot sa iyo. You look great. Sabi ko na nga ba, unang tingin ko pa lang sa mannequin habang suot yan, naisip ko agad na babagay sa iyo. Huwag mo nang hubarin ha? Yan na lang ang isuot mo habang naglalunch tayo ha? Bahala ka. Nakangiting wika na lang niya. She just wanted to please him. Ang sarap dito! Nakapikit na sinamyo ni Amara ang malamig na hangin tumatama sa kanyang muka habang nakatayo sila ni Leon sa tabi ng deck ng barko. See? Kung nagtiyaga ka sa mga damit ko, hindi ka makakalabas dito. Nasisiyahang wika ni Leon. Ang makitang masaya si Amara ay nagpapasaya na rin sa puso ni Leon. Ilang araw ba naglalayag sa karagatan ang luxury ship na ito? Not days, not weeks, but months. Napadilat si Amara. Months? Ibig ba sabihin, buwan ang itatagal natin sa laot? Hindi naman puro sa laot lang. Dumadaong di sa iba't ibang pier ang barkong to. Sa ibang bansa nga lang dito sa Asia. At yon ang problema natin. Wala kang passport para makababa ng barko at makapasyal sa mga bansang dadaungan natin. Ganoon ba? Napaisip si Amara. Hindi. Okay lang ako dito sa barko. I feel more safe here. No. Gagawa ko ng paraan na makababa ka. Wag na. Basta, mas magiging masaya ang paglalayag natin kung makakababa ka sa mga dadaungan nating bansa. Hindi na kumibo si Amara. Masaya siyang isipin na tatagal pala ng buwan ang paglalayag ng barkong ito. Ibig sabihin, magtatagal siyang makakapagtagpo sa ama at sa mga tauhan ni Lander na naghahanap sa kanya. Pero pagkatapos ng paglalayag na iyon, saan na naman kaya siya pupunta? Magpapaampon na lang ba siya ng tuluyan kay Leon? Hindi pa rin ako dapat mapanatag sa kanya. Oo nga at mukhang mabait siya.
Still, lalaki pa rin siya at babae ako. At yon ang nakakatakot. Natatakot akong mahulog ako sa kanya. Paano kung may karelasyon na pala siya, may nopya o asawa na? Tila may pumika sa puso niya nang maisip iyon. Hindi niya alam kung saan galing ang ligaw na damdaming iyon na nadama ng kanyang puso. Iyon nga, gusto akong gawa ng masama ng amain ko, kaya tumakas ako. Tapos, hinabol ako ng mga kaibigan niya, kaya napasuong ako rito sa barko. Pagsisinungaling ni Amara sa tunay na dahilan, kaya siya napaakyat sa barkong iyon. Talaga? Loko-loko palang tsuhin mo, ano? Oo, kaya nga pati yung mga ATM at credit card ko, ipina-freeze niya para hindi ako makapag-withdraw. Siguro, iniisip niyang babalik ako sa bahay kapag wala na ako makain. Napabuntong hininga na lang ang binata. Alam mo, kung makakaharap ko lang yung amahin mo, babasagin ko nguso niya. Wag na, hindi na naman ako magpapakita sa kanya eh. Talaga? So, ano plano mo kapag nakabalik na tayo sa Pilipinas? Hindi nakaimik si Amara. Wala ka bang ibang kamag-anak o kaibigan? Meron, kaya lang mapupuntahan sila roon ni Tio. Ganoon? Sabagay, para ano tinulungan kita kung hindi ko lulubos-lubusin, ano? Napatitig siya sa mga mata nito. Nagtatanong. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, maihahanap naman kita na matitirhan at trabaho kapag nagbalik na ako sa lungsod. So, huwag ka na mag-alala ha? Nakakahiya na talaga sa'yo. It's okay. Basta habang narito tayo sa barko, mag-enjoy lang tayo. Okay? Oh, okay. Good. Let's go. Sabay lahat nito ng palad sa kanya. Saan? Alam mo bang may videoke bar ang barkong to? Punta tayo roon. Kanta tayo. May mga amusement din doon. Halika na. Kakanta tayo? Anong kakantayin natin? Nangislap ang mga mata ni Amara nang tanggapin ang palad ito. My Way. Gusto mo? Nagkatawanan na lang sila. Having her near him makes his heart pound so fast. Pero sigurado si Leon naging masaya ang kanyang bakasyon. Kaya naman ang bawat araw na magkasama sila sa barkong yun ay tila ba mga araw na ayaw na niyang matapos kahit pa magkasama sila sa isang cabin sa gabi. Dahil sa gabi, mas malakas ang tibok ng pulso ni Leon. Mas balisa siya, nalilito, naguguluhan. Hindi malaman kung paano patatahimikin ang nagwawalang kalooban. Hay, napagod ako kanina sa pagbabowling natin ha. Nagtatawang wika ni Amara habang inaayos na ang hihigaan nito. Ang ganda talaga ng barkong to, ano? Kompleto ang facilities. Hindi kumibos si Leon, nakahiga lang sa kutsyon na nakalatag sa lapag at nakatitig sa kawalan. Leon, may problema ka ba? Nakahalata naman ang dalaga sa pananahimik nito. Pero hindi sumagot ang binata. Nakatitig lang sa siling ng cabin. Nagtatakang humakbang siya palapit dito at naupo sa gilid ng foam. Leon. Ha? Tila naalimpungatan pa sa pagkakaidlit na napatingin ito sa kanya. Ano yun? Tila nagtataka pa na naroon siya sa tabi nito na agad na bumangon. Sabi ko may bowling din pala rito. Napagod ako, pero masaya ako. Talaga? Mabuti naman. Pero ang ngiti sa mga labi ni Leon ay hindi umabot hanggang sa mga mata. May problema ka ba? Ako? May problema? Ano naman na magiging problema ko? Ewan ko sa'yo. Kaya nga ako nagtatanong eh. Bakit pa? Wala to. Tulog ka na. Pero, sige na. I'm okay. Talaga? Oo nga. Sige na, tulog ka na. Maaga tayo gigising bukas. Dahil dadaong na ang barko sa Malaysia at mamamasyal tayo. Ha? Pwede ba yun? Wala akong passport, diba?
May nahingan ako na special permission mula sa gobyerno ng Malaysia at naifax na yun sa akin, kaya walang sisita sa iyo. Ano? Pwede ba yun? I have contacts. Just trust me, okay? Sige, bahala ka. Baka mamaya mapadeport ako at That won't be happened, okay? mapipilitan pang bumaba ng barko si Amara. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!